good morning. Yan. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga ka-channel. At nandito tayo ngayon sa Nangalaw. Yan nga. Tapos yung Nangalaw nandito. Ayan, Nangalaw. So nagdayo tayo dahil kalmada. At samantalain natin ang pagkakataon habang kalma pa dahil ilang araw ay muli na naman lalakas. Yun, no? Yan, lagyanan natin. At sana ay pagkalooban tayo ng maraming biyaya sa pagkakataong ito. So kung ano isda ang makikita natin ay tirahin na natin yan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at laging pag-abang ng ating mga video na ginagawa. And thank you so much po sa lahat po ng mga kababayan nating OFW. Sana ay enjoy po kayo at masagana po ang ating 2025. Kaya ayan mga ka-channel, prepare lang tayo at makapag-dive na. Let's go. At ito na nga mga ka-channel, pagkatapos natin makapag-prepare ay agaran na rin tayo bumaba. At napakaganda ng pagkakataon. Sobrang napakalinaw at napakaganda ng visibility. Medyo maagos ng konti. Sana makadaan tayo ng biyaya. At dito sa spot kung saan naiwan yung shop ni Joy Adventure ay may nakita sana tayong isang Marlboro Grower. Yun nga lang ay biglang pumasok doon sa ilalim ng bato kung saan naiwan yung shop at di natin nadala yung spot. At muling pagsisid ang ating ginawa dito pa rin sa spot kung saan tayo nakakita ng Marlboro Grower ay sinubukan natin na babain nitong mga labian. At yun nga, yung pagbaba natin ay nagsitakbuhan. Pumasok yung iba sa ilalim ng bato at mahihirapan din naman tayo na hanapin dahil yung flashlight nga natin ay naiwan sa bangka. Saktong-sakto lang mga ka-channel, pagdating ko dito sa unahan ay nakita ko itong grupo ng barakuda at nagugutom na tayo kaya magbawas tayo ng isang piraso baka sakali na makahuli tayo. At di naman tayo nabigo nung pagtira natin dahil pinagkalooban naman tayo at double kill pa. Boom! Sa pool mga ka-channel. Ayos. Ilang oras na rin kasi ang nakalipas ng kalalangoy natin sa paghahanap ng mga isda kung saan dito sa spot ng nganga ay lagi kami nakakahuli ng mga pelagic. At yun nga ay inabutan tayo ng gutom dahil biglang nag-iba yung agos. At ang ginawa natin ay nag-dive ng ilang segundo upang agat ang bangka para magluto ng maulam natin. First time ko makapana ng barakuda na 2 piraso sa isang tira. Ang galing at napakaganda tingnan. Napansin ko dito sa lugar na ito mga ka-channel ay ang daming mga slender unicorn. Kaya ang ginawa natin ay nag-drop upang makatira kahit isang piraso man lang. At ito nga sa katagalan ng pagbubutom natin ay bumalik at di naman tayo nabigo nung nagsagawa tayo ng pagtira dahil nakakuha naman tayo. Boom! Sa pool. Okay, itong naging pangalawang tira natin sa araw na to. Isang slender unicorn or surahan. At bago tayo magpatuloy mga ka-channel, shoutout kay Kuya Larry Santi at kay Sir Terzo Manulat Clario from Team Noranda ng Canada, kay Strawberry Ice Sweet at kay Ate at kay Miss Jen Opiuta na muling nagkalob sa atin ng mga kagamitan. At shoutout din pala sa Spur Master at kay Master Dudip ng Sama sa Beach na sa kanya po nanggaling
ang ating pana. Doon po ito binili. Shoutout po at kay Bay Binji at sa kanyang may bahay na si Ma'am Benki. At sa lahat po ng ating mga silent viewers ay shoutout po sa inyo lahat. At ang lahat po ng nagpa-shoutout ay nasa huli po ng ating video ito. Ingat po kayo palagi and God bless po. Pagkatapos ko nga palang ma-secure ang isda na ito mga ka-channel ay umakyat muna ako sa bangka upang makapagluto ng ulam dahil anong oras na ito ay wala pa tayong kain. Kaliskis tayo ng barakuda. Ayan, barakuda. Kaliskis natin para sa sinabaw. Magsabaw tayo. Okay kayo? Para makahigop tayo ng sabaw. Para enjoy kayo. May sinabaw ka na, may inihaw ka pa. Okay, mag-ihaw natin. Iwawan natin para magsiksik sa kanyang laman ng asin. Asin. Maghiwa tayo ng sili para sa sinabaw, buyas. Yung ating kamatis ay nahiwa-hiwa na. Yan, sumasayaw yung ating video. Lagay na natin to. Lagyan natin tubig. Salat. Yun, kulo na yung ininit na tubig. Isalang natin yung isda. Sabaw tayo para makakain tayo. Anong oras na ito? Lami kayo ang yan, barakuda or torsilyo. Saan na kayo mga kasama nito? Dati marami, ngayon konti na lang. Sinabaw na may kamatis at sibuyas, sili. Maya timplahan natin. Yun, kain na tayo at luto na natin sinabaw. Yan. Tingnan natin yung sabaw. Diba? Yan ang okay naman. Baka nagbago. Lamig kayo. Let's go. Magkauna na. Okay. Kain.
At nung pagbalik nga natin mga ka-channel ay may nakita sana tayo isang dugtog tuna. Ay sinubukan natin babain na magsagawa ng pagtira. At yun nga, nung nasa baba na tayo ay lumihis ng kanyang dinaanan, lumayo. Sayang, malaki na sana ang dugtog tuna na yun. At nung sa pagbabalik natin sa pagdive mga ka-channel ay biglang nagbago ang dagat. Medyo naging malabo ng konti. At sa pagdating ko dito sa unahan ay isang king mackerel ang nagpakita sa atin. Ayan oh. Grabe mga ka-channel. Medyo sinswerte yata tayo sa araw na to nung pagkatapos natin kumain. At medyo sumirit ng bahagya yung king mac ng ating nakita. At ang nangyari ay di natin natira. Sayang. At nung paahon na tayo, ayan, sumulpot pa yung kasama. At dito sa unahan mga ka-channel, ayan, nagsagawa tayo muli ng pagsisi dahil isang king mac na naman ang ating nakita. Ito, napakalapit. Ayun, no? Huminto ka lang, akin ka. At di naman tayo nabigo. Ayan, no? Sa pool ka. Boom, sa pool. Okay. At ito ang naging unang isda natin sa araw na to. King mackerel. Hindi naman gaano kalakihan king mac na ito mga ka-channel, sa mga 5 or 4.5 kilos ang ating unang naging king mac. Pero goods na rin yan dahil kahit pa paano ay may nahuli na tayong king mac. At ito talaga ang isa sa mga paraan para hindi matanggal ang king mac ay kailangan pinapatakbo-takbo mo yan. Dahil kapag pinilit mo at nawasak ang kanyang katawan, masasayang ka. At ayan, nasecure na ang ating unang king mac sa araw na ito. Hawak-hawak na natin. Ang king mac mga ka-channel, kapag nahawakan mo na sa hasang or sa kanyang buntot ay tuluyan na sila ay manghihina. At isa din sa pinakamali sa mga teknik yung makahuli ka ng king mac na tinatanggal mo na yung shop at bago mo sinasaksak sa kanyang ulo para tuluyan na mamatay, ay maling-mali po yun. Dapat talaga kung mayroon tayong kutsilyo ay kailangan mo na tusukin ang kanyang ulo nang sa gayon ay masisikir mo na. At muling pagsisid mga ka-channel dahil mayroon muling nagpakita na king mac pa rin dito sa spot. At ayan, mas malapit pa kaysa kanina. Ayan, sa pool ka. Tinamaan naman nung tirahin natin. Ayos mga ka-channel, nakadalawa na rin tayo. At ayan nga, nakita natin na medyo nagpulupot yung ating lubid dahil hindi pala natin naayos yung pag-arrange natin kanina bago natin itinali yung isang king mac na nahuli natin dito sa ating buoy. At medyo pinahirapan tayo ng konti dito sa ating lubid. At buti na lang ay di na masyadong nanlaban pa ang king mac na ito. At tuluyan na natin siyang nahila hanggang siya ay
na-secure natin na mabuti. At kung nagtataka po kayo mga ka-channel kung bakit minsan ay matagal namin na kukuha ang isda na napapana natin, dahil ito po ay talagang hindi namin kinakat yung detalye upang malaman talaga ng iba na ito ay legit talaga. Yan, nakawala pa, at ayun, hawakan na nga natin yung ating pangalawang king mag na nahuli sa araw na ito. Advance happy birthday po kay Bob Francis Sorila na magdiriwang po ng kanyang birthday ngayon January 10. At sana ay gabayan kayo palagi ng ating may kapal, at lalo na po ang inyong pamilya. Maraming salamat po, at nawa ay marami pang birthday na dumating sa inyong buhay. Ingat po kayo palagi, and God bless. Muling pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel. Dito sa spot kung saan tayo nakakapana ng mga kingmak ay may isang malaking kingmak pa rin ang napakita. Mas malaki ito sa naunang napana natin at sa pangalawa. At ayan, bumalik pa ng bahagya, sinalubong tayo. Pero di natin pinilit yan. Naku, nagulat pa. Sana wag kang lumayo. At umikot nga, ibinigay ang tamang distansya upang matira natin. Boom, sapol. Okay, ayos mga ka-channel, nakatatlo na rin tayo sa wakas. At ayan nga, nung paaw na tayo ay hinila-hila niya ang ating dalawang pirasong huli na kingmak. Ayan, medyo may kalakasan talaga ang isda na ito mga ka-channel, dahil ito ay mas malaki sa naunang napana natin na dalawang kingmak na ito. At minsan mga ka-channel, talagang nagkakamali tayo sa ating pagdadive, at lalong-lalo na paunawa lang po sa kagaya po ng ginagawa ni Joy Adventure ay pag hinihila po ang lubid ay umiiwas talaga si Joy sa mga lubid, dahil mahirap na ito ay magpanlaban at pumulupot sa ating paa, sanhi po ng kapahamakan or disgrasya. At si Joy Adventure din ang nagturo sa akin ng mga ganitong paraan na habang hinihila ang lubid ay iwasan, dahil kapag GT ang ating napana ay pwedeng pumulupot yung lubid, dahil ang GT po ay napakalakas. At napababa ng konti sa kanyang tiyan yung ating natira mga ka-channel, kaya di ko pinilit. At
napakaganda naman ng kanyang pagkakatama dahil bumuka at tumagos ang ating shop. Ang kanyang flapper ay talagang bumuka. Pero ganun pa man ay hindi natin pilitin yan dahil mahirap na. Isda na, baka makawala pa. At ayan nga, nahawakan na natin ang ating pangatlong king mac. Okay kayo. Ayan o. At pagkatapos natin masecure ang ating pangatlong king mac, ay bumalik muna ako dito sa bangka upang iiwan yung isda na napanan natin dahil habang tumatagal ay bumibigat na rin ang ating hila-hila. Kapag nakakita tayo ng isda, mahihirapan na tayo. Yan, hinatid ko muna dito sa bangka yung huli natin dahil yung mahihirapan tayo sa paglangoy kapag may isda sa buya at mayroon tayong isda sa bayawang. Thank you. Nakatatlo din tayo, maaga pa at siyempre lagay lang natin sa box tapos balik tayo. At ito nga mga ka-channel, pagkatapos nating maihatid ang isda sa bangka ay sa unahan lang ng konti nakakita tayo ng dalawang tribali. At siniguro ko itong isa dahil mas malaki ito. At di naman tayo nabigo nung tirahin natin dahil ayan, slow mo muna. Tinamaan naman nung tirahin natin ng tribali na ito or kawayanon sa pulka. Ayan, tinamaan nga at napakaganda ng kanyang pagkakatama. Medyo may kalakasan ng isda na to dahil di natin napuruhan. At maya maya lang mga ka-channel, ayan, nanghina ng bahagya ang tribali na napaanan natin. At goods naman dahil nasecure naman natin ng maganda. Ayan o. Gitna talaga ang kanyang pagkakatama. Okay kayo. At ito ang naging pang-apat na isdang malaki na nahuli natin sa pagkakataon ito. At lumabas nga pala ang mga isda mga ka-channel nung pagkilos ng agos ng konti. At oras po natin sa pagkakataon ito ay nasa alauna na. Muling pagsisid mga ka-channel, king mackerel muli ang nagpakita sa atin. Napakalaking king mac to. At ito na yata ang pinakamalaking king mac na nakita ko sa araw na ito. At ayan nga mga ka-channel, sumalubong pa talaga sa atin. Ayan, napakaamo ng king mac na ito. Kapag di ka marunong tumingin sa mga king mac ay talagang wala ka mahuli. Napakalapit sa pulka. Gitnang gitna ang kanyang pagkakatama mga ka-channel. Ayan, sirit-sirit na naman.
baon-baon yung ating buya mga ka-channel. Medyo may katagalan bago natin na-recover ang isda na ito dahil medyo may kalakihan talaga. At ayan, nakita na nga natin yung ating napana na king mac. Medyo nang hina na ng bagya. At ito talaga ang isa sa pinakadiferensya kapag namamana ka na wala kang kasama. Kapag medyo alanganin ang tama ng isda ay talagang walang magsisikan shot. Ayan mga ka-channel, oh. Kung hindi lang sana mahirap na maglangoy ka, dalawa ang pana na dala mo, eh bakit di natin gawin? Sobrang saya ko sa pagkakataon ito dahil ito ang pinakamalaki sa lahat ng king mac ng napana ko dito sa spot na to. Ay ito talaga ang pinaka mas malaki. Nasa sobra 10 kilo na yata ang laki nito or ang bigat nito. Pero ganun pa man ay talagang hindi natin inaasahan na mangyari sa atin sa pamamana, na minsan ay akala natin ate na pero bigla lang naglaho. Nung masarap sa pakiramdam na pinaghirapan mo ang isda na patakbuhin at di inasahan na mangyari ang ganito. Ayan, oh. Sayang. Pero ganun pa man mga ka-channel, move on lang tayo dahil talagang ganyan ang buhay. At muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito mga ka-channel, kung saan mayroon tayo nakita panibagong target sa araw na ito na grupo ng dugtut tuna. At ayan nga ay napakalapit. Grabe, di natin natira yung dugtut na yun. At sa katagalan ay nakapagsagawa naman tayo ng pagtira. At itong nasa huli ang ating tinira. Yun nga lang, nung tirahin natin, medyo nababa ng bahagya ang ating pagkakatira hanggang sa ito ay tuluyan na nakawala. Pagkatapos kong mapana yung dugtot mga ka-channel ay isang king mac ang nagpakita sa atin. At ito ay nagsagawa tayo ng muling pagsisid. At sana ay mahuli natin ang tanigi na ito. At ito nga mga ka-channel, di tayo nabigo nung babae natin dahil binigay naman ang tamang pagkakataon. Ayun, no? Tinamaan muli. Okay kayo. Medyo may kalakihan na rin ang king mac na ito mga ka-channel, pero mas malaki talaga yung nakawala. At sana ay hindi makawala yung king mac na ito. At pinabayaan ko muna na hilain niya ang ating buya nang sa gayon ay tuluyan talaga siya namang hina. Dahil kapag pinilit natin to ay masasayang lang.
At kung hindi sana nakawala yung isa mga ka-channel ay ito sana yung ating panlima na isda sa pagkakataong ito. At buti na lang ay sa katagalan nanghina din ang king kaya na-secure din natin katagalan ng isda na ito. Habang hinihila natin ang king mac mga ka-channel, talagang nanghina na at di na tayo pinahirapan nung ating hawakan ay talagang nagpahawak din at inangat ko pa para makita talaga na atin na dahil kahit nag-iisa man lang tayo ay talagang napakasaya. Di lang tayo naging masaya dahil marami tayong huli. Naging masaya din tayo sa pagkakataong ito dahil ganun pa man ay solo tayo at nakawi tayong ligtas sa ating pamilya. At pagkatapos natin masecure ang king makaret, muling may nagpakita sa atin na dalawang tribale at ito ay dahan-dahan natin binaba nang sa gayon ay di mabulabog at makahuli tayo muli. At ito na nga mga ka-channel, pinili ko itong mas malaki at ito ang mas malapit kaya nang tirahin natin. Boom, tiurok sa buhangin. Okay kayo. Ayos mga ka-channel, nakadagdag pa rin tayo. Ganun pa man ay pumulupot ng bahagya yung lubid sa ating pana. Buti na lang ay di naman tayo masyadong pinahirapan ng talakitok na ito. At maraming salamat sa Panginoon sa biyayang kanyang pinagkaloob sa atin. At ito na nga mga ka-channel, hawak-hawak na natin yung talakitok na nahuli natin muli. Thank you sa Panginoon na sa kanyang paggabay sa atin at syempre na nakauwi tayong ligtas sa ating pamilya. Pagkatapos ko masiguro ang isda na ito mga ka-channel ay umahon na rin ako dahil anong oras na at nag-decide ako na umuwi dahil natunaw ang ating yelo.
At ayan mga ka-channel, medyo may kalayuan pa ang ating biyahe at sana ay gabayan tayo ng ating may kapal. Napakalalaki at dandahan na lumalakas yung hangin. Sana ay walang mangyari sa atin. At update ko na kayo sa pagdating natin sa isla. Yun, nakarating na tayo dito sa tabi mga ka-channel. Ginabi tayo. Grabe, lakas ng alon. Bukman pa kanya doon. At ayan, sumalubong naman sa atin si Bisurahan. Oh. Thank you, thank you. Yeah. Natin lagay. Uy, di makita. Grabe, dalawang yan, kawayanon. Tangigi natin. Ito lahat ng tangigi. Oh. Sandamakmak. Parta. Jackpot. Naka-jackpot din, naka-jackpot. Yan. Bali yung huli natin ay 4 na king mac, 2 tribali. Yun, no? Lahat ng huli natin king mac 4, tapos tribali 2. Pabinta natin ngayon dahil wala na tayong ice. Natunaw. Sabi, yung nakawala kanina mga ka-channel, mas malaki pa yun dito. Ito yung pinakamalaki sa nahuli ko, pero yung nakawala talaga mas malaki pa dito. Sayang. Alright. Kaya nyo? Yan, ibibinta na nila yung isda. Yun, no? Against the line. Okay kayo. Pabinta na kami mga ka-channel. Yan, nagtuwang sila, magkapatid, magkamukha. Ayun mga ka-channel. So yan, nandito na tayo sa bahay. Nakapagbihis na tayo. Gabi na tayo nakauwi na. Yung isang talakitok po na huli natin ay pupustasin na naman natin yun para party-party. At nang sa gayon ay mayroon naman tayong maulam. Okay kayo? Let's go, let's go. Yan mga ka-channel. At di pa nakauwi lumisi sa galing nagpabinta ng ating huli. Yung king mac na 4 tsaka isang tribali ay pinabinta para makabayad tayo sa konsumo. At salamat naman dahil nakauwi tayong ligtas. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At ingat po kayo palagi. At di pa dito nagtatapos ang ating video. So yan, medyo nauutal na tayo dahil hindi pa tayo nakapaghapunan, no? At abang-abang na lang mga ka-channel. Let's go. Ayan mga ka-channel, so nakauwi na si Mrs. galing nagpabinta. At ang kita po natin sa halagang tanigi na 4 na piraso ay kumita po ng 5,670. 31.5 kilos yung tanigi. At isang kawilbig or yung talakitok ay ilang kilo? 3 kilo yung kawilbig, tag 90. At ito yung kilo ng isda natin. Ayan, sa tanigi po ay 31.5 times 80 bumaba 180 times 180 nga. Ayan, 180 yung kilo mga ka-channel. Tapos yung talakitok naman ay 90. So medyo bumaba po yung presyo ng tanigi. Bumaba man pero 20 pesos lang. At yung kita natin ay halagang 5,940. Binawasan po ng diesel. Ayan, 4,700. 4,470. Sorry. 470 po. Yan, ito yung kita natin sa araw na to. Yan.
5,400 yung natira. Okay. Okay po. At bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Rolando De Luna. Shoutout po, ingat po kayo palagi and God bless po. Tulit Mix TV, shoutout po. Happy New Year din po. Shoutout po kay Junjun Opiana at sa Esponghe family from Santa Cruz. Manuel Biga Consolacion from Cagayan de Oro City. Maraming salamat po. Sana lagi po kayo mag-ingat at lalong-lalo na po sa Pactoranan family. Shoutout po kay Ma'am Joanna Garcia. Shoutout po kay Edenel Ochia. Armando Haquis. Hermelindo Alimuot. Shoutout po kay Joel Escolano. Kaano-ano nyo po yung Escolano na nandito po sa Puerto Princesa City. Shoutout po kay Leonardo Navarro. Kumusta po Sir Leonardo? Sana po ay ayos po ang inyong bagong taon sa taong 2025. Shianante sa Akparungaw. Eduardo Gutierrez, shoutout po Sir Eduardo Gutierrez. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana lagi po kayo mag-ingat and God bless po. Hello, isang mapagpalang araw po kay Bob Francis Sorella. Magdiriwang po ng kanyang birthday ngayong January 10. Advance happy birthday po sir. Sana ay ingatan po kayo palagi ng ating may kapal at sana ay marami pang birthday na dumating sa inyong buhay. At si Bob Francis Sorella ay taga General Santos City po. Ingat po kayo palagi and God bless. Shoutout po kay Sir ADR TV. Roland Abraham from Cugao, Antipolo. Roger Villegas, shoutout po. Maraming salamat po and God bless. Mega love shoutout po kay Carlis Dani El Hilahan. Shoutout po. Sana ay ingat po kayo palagi and God bless. Ronel Quisto. Well Suway Baguio, shoutout po. Shoutout po kay LD Lisi Uso from Basilan. Shoutout po kay Precious Downey Sidre. Mega love shoutout kay Josephine Gabiola. Sambales Spearfishing. Francis 142. Marilo Singayas from Iligan City. Maki Gilito watching from Boracay. Junjungay. Ludi Orsal. Shoutout po kay Miss Watanabe Rosalina. Ingat po kayo palagi and God bless po. Lydia po si Binipip sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Nae Cavite. Shoutout po kay Pancho Pantino from Rapo-Rapo, Albay. Shoutout kay John Dave. Mega love shoutout po sa family Gorillo at Lagmay. Ingat po kayo palagi, sabi ni Sweet Hosiko. Isang mapagpalang araw po kay Sir Birds Anton. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin ni Joy Adventure. At kay Ma'am Rohina Anton. Maraming salamat po. At sana ay lagi po kayong gabayan ng ating may kapal. At ingat po kayo palagi sir sa inyong trabaho. Maraming salamat po and God bless. Shoutout po kay Miss Maita Purino watching from UAE. Miss Ilinita Unapin watching from New York. Miss Rosaleno Campo. Rubin Lara. Jima Ismeharda Maban. Joel Banog from Tondo, Manila. Happy birthday po kay Gabriela Maulin Anyayahan from Bunsod Oriental, Mindoro. Uy, taga Mindoro pala ito si Sir Ryan Anyayahan. Eric Principe. Joseph Agdon ng Dumaran, Palawan. At yan mga ka-channel, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna ang ating shoutout. At maraming salamat po kay Buhay Isla Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure, Team Halabas. At hanggang sa muli mga ka-channel, sana ay mag-enjoy po kayo sa inyong panonood sa lagi po namin ginagawang mga vlog. At ito po ay totoo lamang. Ingat po kayo palagi and God bless.